tagumpay na to ay parang pagkahabol sa hangin. Hindi ko ito kayang hulihin kung hindi ako natutong tumakbo. Kaya mula pa noon, hinubog ko na ang sarili na may matitibay na loob at mga tuhod na hindi pwedeng mapagod. Natutong magsikap, natutong magpuyat, at natutong lumaban. Alam ko na ang tagumpay ay para sa mga nasisipag, na ang rurok ay para sa mga hindi sumusuko, na kailangan kong gawin ang lahat para maging katanggap-tanggap. Sa bawat quiz at exam na pinaghirapan ko, sa bawat gabing pinili kong mag-aral kaysa magpahinga, pinatunayan ko ang kaya ko. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. May mga araw na wala akong lakas, pero piniling bumangon. Dahil naniniwala ako na ang sipag ay sapat. At ngayon, nandito ako, nakatayo. Hawak ang tagumpay na pinaghirapan ko. Buhol-buhol ang traffic, kinat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo'y uminit. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang, cool ka lang. Bakit ba palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, anin mo sa galit mo ay kukunot lang. Overtime daw, na good time lang pala. Pag uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema Ako anak, ako na dyan. Mag-ready ka na para sa eskwela. Ako na po, ma. kaya't cool ka lang, bakit ba palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, hayaan mo na lang, magsisisi rin yan. Easy ka lang, relax Mga anak, double time, you're almost late. Okay, mom, wait lang po. ka na lang, daanin mo sa galit mo'y kukunot lang. Kaya't kaibigan, konting pasensya lang. Ma, alis na ako. Cool ka lang, cool ka Tay, tara na, Tay. Ready ka na na ako? Opo. Tara na. Daddy, text ko na lang po kayo mamaya kung anong oras po ako magpapasundo. Bala ko din po kasing magstay sa campus malapit na po yung exam and gusto ko pa pong mag-review. Ako nak, I'm sorry. Parang hindi mo na kita masusundo mamaya because I have to stay sa office until evening. May meeting kasi ako. Ganun po ba?
By the way, Dad, alam niyo po ba kung may upcoming business trip si Mommy? As far as I know, pumunta ang mami mo ng Canada. Pero I'm not quite sure kung kailan. Oh, I see. Kaya mo, papasundo na lang kita kay Manong mamaya. Okay, Dad. Thank you po. No problem, baby. Anak, dito ko na lang ha. Mamasado na ako. Sige po. Salamat po. Ingat po kayo. Ingat ka, anak. Hoy, Angelo! Kadadating mo lang din? Ay, oo. Sumabay ako kay Papa. Ah, okay. Sayang di ko nakita si Tito. Pero nakapag-review ka na ba? Kinakabahan ako sa quiz mamaya. Kaya nga eh. Pero nag-try ako magbasa kagabi. Nahihirapan lang ako aninagin yung notes ko kasi naglolo ko na naman yung bumbilya namin kagabi. Alright, class. Good job at nalagpasan nyo ang aking quiz. Pero, bago yan, I want to commend two students. As always, congratulations, Miss Ina and Mr. Angelo for Tara, kain. Celebrate tayo. True! Saan ba? Examars! Ina, kailangan ko na pala umuwi. Kailangan ko pa kasi tumulong sa bahay. Ay, oo, okay lang. Nawala din kasi sa isip ko eh. Sorry. Hindi, okay lang pero una na ako ha. Bukas na lang ulit. Oo, sige, go lang. Ingat ka. Sige. Bye-bye. Ingat ka rin. Oh, ma! Tulungan ko na po kayo. Oh, Angelo, nandyan ka na pala. Naku, wag na. Kaya ko na. Doon ka na't magsimulang mag-aral. Di ba may exam pa kayo? Ma, hayaan mo na ako makatulong. Tsaka, unti na lang to. Oh. Matatapos na din to. Ay, naku talaga. Sige na. Hi, Mom. Hello, my beautiful daughter. Andito ka na pala. Kamusta school mo? Ayos naman po. Kailan next exam mo? Next week pa po eh. Oh, make sure na mataas ulit yan, ha? Yes, Mom, of course. Akyat na po ako. Morning, ma. O nak, ang aga mo naman. Eh, gusto ko kasi sumama sa'yo sa paglalako, ma. Ay, sus! Alam mo nak, salamat ha. Kahit Sabado na, dapat nagpapahinga at kapan ako ng pag-aaral mo. Pero tinutulungan mo pa rin kami ng papa mo. Siyempre naman, ma. Kayo nga ni Papa, walang araw na nagpapay niya. Kaya parang paraan ko na din to para mapagaan yung ginagawa niyo. Ako anak, dapat naman talaga para naman may pangtusto sa'yo sa pang-araw-araw. Hindi kasi sapat ang pasada ng papa mo eh. Kaya nga tulong-tulong tayo, ma eh. Hayaan nyo. Uunlad din tayo. Ako ang bahala. Hi! Ang sweet naman ng anak ko. Hindi lang sweet, napakatalino pa. Kaya sobrang proud kami ng papa mo eh. Aba, syempre, ma. Kanino pa ba ako magmamana? Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Basta nagpapasalamat kami na kahit ganito buhay natin, napakagaling mo naman sa school. Ma naman, kahit ganito, kinakaya naman natin eh. At yun ang mahalaga. O siya, tara na. Tanghali na. Uy, Angelo! Uy, Ina! Saan kayo? Galing na kaming mall ni Mami. Pauwi na. Kayo ba? Ito, naglalako lang kami ni Mama ng paninda. Ah, okay. Hi, Tita. Good luck po. Sana makabenta po kayo ng marami. Naku, salamat na. Kawaan ka ng Diyos. Thanks po, Tita. Baby anak, let's go. Andiyan na daw yung car. Ay, tita, magandang umaga po. Sige, Jello, na kami yung review natin sa Monday Sige, sige, ingat kayo. Bye-bye. na. Sino yan, nak? Girlfriend mo? Kibigan ko lang yun, ma. Ano ka ba? Ay, sus!
Anak, who's that? Yung kausap mo kanina? Classmate ko po yun. Friend ko po. Balak din po namin mag-review for exam. I see. Pero, hindi ka dapat nakikipag-friend sa mga katulad nila, ha? They're not like us kasi. Ha? Bakit? May mali po ba? Wala naman. Ayoko lang na may mga masamang influence sa'yo. Hindi kasi natin alam yung kinalakihan pamilya nila. Mamaya may mga bisyo pala. Don't get me wrong, ha? I'm just being careful, baby. Buti anak, nakakabenta tayo kahit papaano. Kaya nga po ma sa susunod ulit. O mahal, gusta. Grabe, yun ang pasada ngayon. Oo nga, tumataas din ang mga bilihin. Pero okay lang yan. Magawa natin ng paraan yan. Ano nangyari? Pagod lang to. Mawala rin to. Papa, baka malala na yan ha. Madalas ka ng ganyan. Oo nga napapansin ko rin, hindi na yan normal kung pabalik-balik. Magpatingin ka na kaya. O sige, tara na. Kain na tayo. Suspindihin ang excise at value-added tax sa mga produktong petrolyo at Ano ba yan? Masyado nang umaasa tong mga taong sasabihin ng gobyerno. Bakit po? Talagang karapatan naman po nila yun, right? Ina, anak, totoo naman ang sinasabi ng mami mo. Ano bang gusto mo? Mapabilang ka sa mga yan. Maging aktivista ka rin. Alam mo, wala naman silang magagawa because at the end of the day, gobyerno pa rin ang masusunod. Tsaka isa pa, Ina, huwag kang mag-alala. Kasi lahat naman ng kailangan at gusto mo, binibigay namin sa'yo, di ba? You don't have to worry about it. Be, alam mo yun, gusto ko naman talagang mag-aral eh. Pero nakaka-pressure pa rin si na mom and dad. Bakit? Well, si mommy, maagang naging successful. Businesswoman. Tapos si dad, engineer pa. Oo nga no. Parang ang bigat ding pressure nun. Parang may expectation ka na kailangan laging pantayan. Exactly. Parang hindi basta pwedeng okay lang. Kailangan laging mataas. Well, malaki naman yung suporta nila sa akin. Pero alam mo yun, Oo, syempre. Hindi rin naman madali yun. Kahit may support ka, nakaka-pressure pa din yun. yeah, I mean, maswerte pa rin naman ako kasi nagpa-provide sila para sa akin. Hindi lang naman dahil sa kanila yun. Ikaw pa rin yan, Ina. Pinaghirap mo pa din magpatuloy. Grabe, napadrama tuloy ako. Sige na, mag-review na tayo. Sige, tara. Okay, class, you have 1 hour and 30 minutes to finish the examination. Now, please remember, strictly no cheating. And good luck. Hello, Ma. Ba't po kayo napatawag? Hello, anak? Anak, pwede ka ba maistorbo? May exam po ako eh. May problema po ba? Anak, pasensya na. Emergency lang. Pwede ka ba pumunta ng ospital? Oh, Ma! Pa! Anong nangyari? Sorry anak ha, kung napatawag ako. Itong tatay mo kasi, biglang sumakit yung tiyan. Taranta na ako. Dinala ko na sa ospital. Eh sabi naman dito, puno na lahat ng rooms. Kaya ito, ang haba ng pila. Mahal, hindi mo na lang ako. Nabukasan naman na yung sakit eh. Baka pasumpong-sumpong lang to. Pero pa, hindi natin alam kung ano nangyayari sa'yo. Kailangan mo na magpatingin sa doktor. Pero nak, wala namang bakante eh. Papagastos lang tayo pag naghintay tayo matagal. Mawala rin naman ito mamaya o bukas. Mahal naman kasi, pinag-aalala mo ako. Mahal naman. Alam mo naman, ayaw kitang nakikita nag-aalala eh. Ma, pa, hayaan nyo. Pag nakagraduate na ako, hindi na tayo aabot sa ganito. Ikaw talaga anak, mana ka sa papa mo. Alam mo bang pangarap din ng dati, gawan ako ng malaking bahay? Ikaw naman, alam mo naman natupad ko yun eh. Yun naman pala ma eh. Natupad naman pala eh. Yung bahay nga lang.
kahapon? Nagkaroon kasi ng emergency sa bahay. Si Papa ay natake na naman ang sakit niya. Really? Napa-check up niyo na ba? Wala eh. Pumunta kami sa ospital kaso puno na sila. You know, I know someone who is a doctor, a family friend. Pwede kita i-refer doon. Naku, wag na. Mas mapapamura din kapag sa public hospital kami lumapit. Mas madali kapag private hospital. Pero pag kung ayaw mo talaga, I can lend you some money naman. Pero kakausapin ko muna si mami. Sure ka ba, Ina? Hindi naman kailangan. Be, ano ka ba? Small things. And you're my friend, no? Sige, salamat. Pero sabihin ko na lang sa'yo kapag kailangan ko na talaga. Sure. Ano ka ba? Huwag mo alalahanin yun. Okay, pero una na rin ako ah. Kailangan ko pa kasing dumaan sa office. Kailangan ko kasing kausapin si Miss Bolaños about sa na-miss ko na exam. Oo, sige. Balitaan mo na lang ako. Sige, salamat. Hello, Puma. Naku anak, sa awa ng Diyos, na-admit na yung tatay mo. Talaga, Puma? Mabuti naman po. Tagal na din tayo nag-aantay eh. Ayun nga eh. Wala pang sinasabi yung doktor. Maya-maya pa raw natin malalaman yung resulta. Sige, Puma. Papunta na po ako dyan. Ma'am, based po sa naging findings ni Sir, malala na po ang kanyang kondisyon. Dahil namamaga po ang kanyang gallbladder dahil po sa pagbara ng kanyang gallstones. Ang recommended treatment po natin ay ang immediate surgery po. Dok, puno na po ang operating room schedule. Wala pong available slot tonight. Kulang din po ang surgical supplies for emergency cases. Baka naman po may mga alternative operating rooms or di kaya para hospitals. Wala na pong available na ambulance transfer at preoccupied na rin po ang mga nearby hospitals. Dok, wala po kaming full amount sa ngayon eh. Ma'am, naiintindihan po namin, pero kulang na po talaga ang resources namin. Hi, Mom! Hi, Dad! Oh, honey, you're here na pala. How was school? Okay naman po, as always, Mom. Oo nga pala, I heard that Tita Anna's daughter got married today. Did I hear it right? Ikinasal lang inaanak ko sa Europe? Yes, Dad. Look at their social media post. Nagkatuloyan pala sila yung Toto? Yeah, unfortunately. Yun ang napangasawa ni Camille. Kilala niyo yung asawa niya? Nako anak, kilalang kilala. How? Si Toto na asawa ng ate Camille mo, ay anak ng dating katulong nila. Nung bata pa yung dalawa, lagi yan silang magkasama. Ayun, na-develop. Kaya ikaw huwag ka magdidikit kung kani-kanino at baka sino lang din makatuluyan mo, ha? Ano namang problema? Ang cool kaya ng love story nila. They were together since they were kids and they good at understanding each other. You'll never know given that their lives are far different from each other. Kaya talaga, ang bibitter nyo. Anyways, I have something to tell you po. O ano yun, nak? May kailangan ka ba? Name it so that we can give it to you. Wala naman, Dad. It's not for me po. It's for my classmate. Why anak? What happened? My classmate, his father is very ill. Hindi po sila makapagpa-check up gawa ng puno raw po yung hospital. Baka may tulong po tayo? There's a lot of other hospitals here naman. I can talk to my contacts and ask them for the best doctors in town so we can help them find the best option. Yes, yun na lang kailangan maghanap kasi pwedeng kami naman ang makipag-usap. But Dad, hindi po nila kayang magbayad ng mahal. What do you mean? Bakit? Mahirap ba sila? Unfortunately, yes po. Bakit mo naman naisipang tulungan sila? Dad, he's my best friend. Yan ba yung nakita natin nagtitinda sa kalsada? Hindi ba napag-usapan na natin yan? Sino ba yan? May kaibigan niyang anak mo na nagtitinda sa kalsada kasama yung nanay niya. And so, it's because he is working, helping his mother, his family. Kahit ano pa yan, wala tayong itutulong. Hayaan mo sila sa problema nila. May mga problema rin tayo. At kung pera ang gusto mong itulong, hindi pwede. Hindi mo alam kung saan nila yung gagamitin. Sa panahon ngayon, napakarami ng modus. Kaya piliin mo yan kung sino mga sinasamahan mo, ha. Ayoko na ulit maririnig na nakikipagkaibigan ka dyan, ha. Dad, I just want to help. If ayaw niyang tumulong, huwag niyo lang i-judge yung tao. Kung ayaw niyang tumulong, ako na lang po ang tutulong. No! You're not allowed to withdraw any money from your account. I'll freeze them.
Hello, Jello? Ano yun? Hello Mina. Nakakaya ko pero pwede na kaya ako makiram ng pera ngayon? Si Papa kasi na-admit na sa ospital pero di maoperahan kasi wala kaming pera ngayon. Babayadan ko din agad kapag nagkapera kami. Jello, I'm very sorry to hear that. You know, I really wanted to help, pero right now, I really can't. Naka-freeze kasi yung Bank accounts ko ngayon dahil nagkatampuhan kami ng parents ko. Alam ko naman na nasabi ko sa'yo na matutulungan kita. Pero, sadyang, di lang talaga kaya ngayon. Sorry talaga. Sige Ina. Ayos lang. Pasensya na rin sa abala. Nagbaka sakali lang ako. Pero may konti akong naitabi. I can send it to you. Maliit na halaga nga lang pero sana makatulong. Salamat Ina. Hindi ko yan tatanggihan. Salamat talaga. Mahal, gumising ka, mahal! Mahal! Teka, Gumising ka! ano nangyari? Pa! Sir, hindi po. Ano nangyari, nurse? Sir, hindi po. Ano nangyari, nurse? Sir, hindi po pwede. Pa! Sir, hindi po pwede. Sa mundo I'm of death, 6:27 p.m. katahimikan tatanong kung bakit nawala ang paghinto. Palaging bukas ang mata, magpahinga. Tay! Tara na, tay! Ready ka na na ako? Opo. Tara na. Gising ko pa! Huwag matakot. Mahal naman. Ano mo naman kaya kitang nakikita nag-aalala eh. Ma, Pa, kayaan nyo, pag nakagraduate na ako, hindi na tayo abot sa ganito. Ang lungkot. Huminga. Huminga ka. Ang hirap maging mahirap. Ang daming nasasayang na buhay dahil lang walang sapat na pera. Jello, pasensya ka na ah. Wala rin akong nagawa. Alam mo, Ina, okay lang yun. Hindi mo rin naman responsibilidad yun. Mas maraming dapat managot sa mga ganitong sitwasyon. Tsaka, makaplano na rin ng Panginoon yun para hindi na nahihirapan si Papa. Basta lagi mong tatandaan kung gaano ka kamahal ni Tito. Bala ko rin nga muna humanap ng sideline. Kasi ang hirap talaga simula nung nawala si Papa. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng paggastos. Dagdag pa yung mga bayarin nung namatay siya. Inutang lang din namin yan sa mga kakilala. Ganun ba? Oo, kailangan talaga eh. Si Papa lang kasi yung may maayos na trabaho sa amin. Kaya kahit minsan mahina, siya lang yung inaasahan. Si Mama naman, tumatanggap ng labada. Minsan naglalako. Kaya kulang na kulang talaga. Jello, huwag kang susuko ha. Sayang lahat ng pinaghirapan mo. Alam natin pareho kung gaano ka kasipag. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Subukan ko, Ina. Basta lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi para sa'yo. Salamat talaga, Ina.
Salamat kasi hindi mo ko iniwan. Walang iwanan? Walang iwanan. Ang paglalakbay natin bilang mga mag-aaral, unti-unti kong naunawaan na ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa talino. Ito ay puno ng pagod at mga pagsubok na minsan ay tila kay hirap lampasan. Ngunit sa dulo ng bawat hirap, naroon ang pangarap, ang makatapos, ang makamitang tagumpay, at ang patunayan sa sarili na kaya nating lampasan ang lahat. Today, we recognize a graduate who represents the highest standard of academic excellence. Graduating summa cum laude, Ina Buenavista stands as a symbol of perseverance, commitment, and outstanding achievement. It is with great pride that I invite Miss Ina to share their message with us. Please give her a warm round of applause. Ang tagumpay na to ay parang paghahabol sa hangin. Hindi ko ito kayang hulihin kung hindi ako natutong tumakbo. Kaya mula pa noon, hinubog ko na ang sarili na may matibay na loob at mga tuhod na hindi pwedeng mapagod. Natutong magsikap, natutong magpuyat at natutong lumaban. Alam ko na ang tagumpay ay para sa mga masisipag, na ang rurok ay para sa mga hindi sumusuko, na kailangan kong gawin ang lahat para maging katanggap-tanggap. Sa bawat quiz at exam na pinaghirapan ko, sa bawat gabing pinili kong mag-aral kaysa magpahinga, pinatunayan kong kaya ko. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko, pero piniling magpatuloy. May mga araw na wala na akong lakas, pero pinipili kong bumangon. Dahil naniniwala ako na ang sipag ay sapat. At ngayon, nandito ako, nakatayo. Ngunit habang ako'y nakatayo rito, may isang tanong na hindi ko maiwasang isipin. Pantay ba ang laban na tinatakbuhan natin? Ang tagumpay ay hindi pala tulad ng paghahabol sa hangin. May mga pagkakataong kahit tumakbo ka ng buong lakas, hindi mo pa rin ito mahabol kung hindi ka isinilang sa mundong kayang kontrolin ang direksyon nito. Ganito ang buhay. Para sa ilan, ang rurok ay tila abot kamay. Ngunit para sa iba, ito'y mananatiling mailap. Hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi dahil sa mundong hindi pantay ang pagkakagawa. At ang mas masakit, ang mga may kakayahang baguhin ito ay yaong mga nakaupo sa mataas na trono, na hindi man lang kayang yumuko upang silipin ang mga nasa laylayan. At doon ko naunawaan na ang tagumpay ay hindi lamang bunga ng pagsisikap. Na ang sipag, kahit gaano katindi, ay maaaring matalo ng isang sistemang hindi patas. Dahil may mga panahong ang laban ay hindi lang exam o grado, kundi gutom, sakit at responsibilidad. May mga panahong ang pagpili ay hindi mag-aral o magpahinga, kundi mag-aral o mabuhay. Kaya ngayon, sa araw ng ating pagtatapos, hindi ko kayang sabihin na sapat na ang sipag, dahil ang totoo, hindi pantay ang laban. Kaya ang tagumpay na hawak ko ngayon, hindi lang ito akin. Ito ay paalala na may mga pangarap na hindi nabigyan ng pagkakataong umabot dito. At habang ako'y nakatayo sa entambladong ito, may isang taong naghahanda hindi para sa seremonya, kundi para sa isa na namang araw ng trabaho. At iyon ang katotohanan. Magkasabay kaming nangarap at nagsimula, ngunit hindi pareho ang mundong sumuporta sa amin. Kaya sa pagtatapos na ito, huwag nating gawing sukatan ng halaga ang tagumpay na ating nakamit. Kaya dahil ang tagumpay ay parang hangin, hindi ito dapat hinahabol ng iilan. Ito ay dapat maramdaman ng lahat. Pero ngayon, habang hawak ko ang tagumpay na ito, alam kong may isang taong kasing sipag ko, pareho ng pangarap ko, at dapat ding nakatayo dito. Ngunit wala siya.
At marahil, iyon ang pinakamalinaw na patunay na ang problema ay hindi kakulangan ng pagsisikap, kundi kakulangan ng pagkakataon. Kaya ang tunay na tagumpay ay hindi ang kakayahang abutin ang hangin, kundi ang pagbabago ng sistemang hindi na kailangang magtiis, hindi na kailangang may maiwan para lang may makarating.